Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ganap ng batas matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito lamang Biyernes. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dito. Makakasama po natin si Pasig City Representative Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali, Ninya, saka sa lahat ng nanonood, nakikinig po ng programa. Magandang tanghali po sa ating lahat. At para lang po sa kaalaman ng publiko, ano po ba itong ARAL program? Yes, ang ARAL program is a free intervention program. It is one of the intervention programs na ini-introduce po as an education reform ng ating Department of Education, ng ating pamahalaan. Kasi kung maalala nyo, Ninya, no? Alam nating lahat na yung mga international assessment na mga exam na nakuha natin 2018, 2022, yung mga national tests rin po natin, medyo pinapakita na talagang meron tayong mga learning challenges ngayon. Dahil dito, hindi naman tayo pwedeng walang gagawin. Kaya sabi ng gobyerno, kailangan natin ng interventions. Isa ito sa mga interventions. Ano ba basically ang gagawin po ng ARAL bill, ano? It's an academic recovery and accessible learning program. Meaning, habang nasa school year pa lang tayo, yung academic calendar, doon pa lang makikita na po ng ating mga guro base sa mga exam, sa mga test na binibigay nila, kung merong mga estudyante na medyo nahihirapan o sabihin natin medyo pasang-awa dun sa mga subjects na medyo basic at tinatawag na functional literacy katulad ng reading comprehension. Meron tayo makikita po ng teacher o ng paaralan na meron tayo based on exam, mga learner na nakakapagbasa pero hindi nila naintindihan yung binabasa nila. Or sa mathematics po, yung basics medyo struggling, hindi nila maintindihan yung konsepto. Agad-agad po mag-a-assign ng teacher, ng tutor, parang mentor, yung ating paaralan para siguraduhin na agad-agad makahabol po yung tinatawag na yung estudyante na struggling in certain competencies like reading comprehension, mathematics, science. Hindi na po natin, ayaw na ng gobyerno na maghihintay pa ng summer camp or kaya kukuha pa ng private tutor. Kasi karamihan naman sa DepEd po natin talagang kailangan rin po talagang suportahan ng gobyerno. Dito pa lamang, gumagawa na tayo ng program kung saan habang nasa paaralan sa DepEd schools rin natin ay magkakaroon ng learning interventions. So, paano po ang magiging proseso po ng implementasyon nitong sinasabi po ninyong intervention? At ano po ang maaaring asahan ng mga magulang po natin at ng ating mga guro? Yes. Una niya, kailangan talaga ay bumuo ang Department of Education ng tinatawag nating tutor pool. Meaning, pinapayagan po natin ay teachers, current teachers, yung para-teachers, meaning yung mga pasado na sa mga education courses pero hindi pa pumapasa ng LET o kaya yung mga estudyante na nasa education courses natin, dapat po itong pool na ito ay gumawa na ng implementing rules ang ating DepEd para mag-create po tayo ng mga possible tutors po. Etong tutors po na ito, makikita po natin kung ano yung subjects nila, kung saan sila pwedeng magbigay ng tutor. Tapos pagdating ng exams, test at may nakita tayong estudyante na struggling in certain subjects, lalong-lalo na yung reading comprehension, mathematics o science, dapat makapag-assign agad-agad yung paaralan ng tutor, whether a teacher, a para-teacher, or a pre-teacher. Kailangan makapag-assign ka agad para matutukan ka agad. Again, para sa ating mga estudyante, mga teachers, mga magulang, syempre kailangan ng DepEd ma-develop yung program. Hindi naman po ito overnight ay meron na kaagad na pool of tutors. Kasi kailangan rin siguraduhin ng Department of Education, ng ating mga paaralan, na yung mga isasama nilang sa pool of teachers, first, voluntary po yun. Pangalawa, dapat ay talagang may oras sila at may kaalaman sila sa particular na mga subject na kailangan talagang tutukan. So again po, ito, yung batas na ito, ini-institutionalize natin ito, binibigyan ng DepEd ng authority to start a tutor program. Pero again, bigyan natin ng konting panahon para ma-develop rin po yung ating tutor mentor pool.
Okay, so ito po ba ay may extra kaya na pay sa mga guro na magvo-volunteer? And sa tingin niyo po ba we will have enough considering aside from manpower, time po to be able to do this tutoring program? Nina, thank you. Yung unang question, kung merong additional compensation, meron po. Nakasaad yan, maliwanag sa bagong batas na ito, na ang teachers na mag-volunteer at magka-qualify to be part of the tutor program, may bigyan ng additional compensation in accordance with the Magna Carta for Public School Teachers and the DBM circulars and DepEd orders. So yun po, no, mailalatag ng mabuti po yan ng ating Department of Education. Pero tama po yan, may additional compensation. Yung mga para-teachers, meaning hindi pa naman sila teachers sa Department of Education, or yung mga pre-service teachers natin, ay magkakaroon ng compensation, pwedeng manggaling sa Department of Education, pwede rin manggaling sa local school board, special education fund, maliwanag rin po yan sa batas. Pangalawa, yung tanong nyo, Nina, tungkol sa meron bang enough manpower? Sa totoo, Nina, right now, marami rin mga guro, mga paaralan, ginagawa na po in a way itong tutor services. Ang mga teachers natin po, marami naman po talaga ang merong malasakit para sa mga estudyante nila. Gusto talaga nila na kung ano yung tinuturo, dapat maging grade level ready yung kanilang mga learners. So, sigurado ko po, hindi magiging, again po, hindi magiging mabilis to, na agad-agad malaki yung pool. Pero tiwala ako dahil may malasakit na ngayon pa lang, may malasakit na yung ating mga guro, mga paaralan, ay magkakaroon din tayo ng enough na mga, whether teachers, para-teachers, o yung pre-service teachers. Okay. At may nakikita po ba tayong challenges pagdating po sa inaasahan nating implementation? Of course, Nina, tama rin yan. May birth pains talaga. Ang kahit na anong education reform na gagawin natin, talagang may birth pains yan. Kasi katulad ito, kahit tayo ngayon, maliwanag naman yung pag-uusap natin na voluntary siya. Pero again, hindi naman makakaabot sa bawat teacher, sa bawat guro itong napag-usapan natin o mababasa nila yung batas. So, kailangan maklaro sa kanila, voluntary yan. Pangalawa, magtatanong rin po yung tinanong po ninyo, Nina, yung tungkol dito sa tinatawag na compensation. Pero again po, kahit na mag-usap tayo dito, hindi naman makakaabot sa, siguro sa kalahatan talaga. So, importante po talaga na magkaroon ng clarifications to. At isa pang challenge talaga, yung pagbuo talaga ng yung tutor-mentor pool. Kasi hindi naman pwede, ang purpose nito ay makahabol grade level ready yung mga learners. Meaning, kung walang reading comprehension na tapat dun sa kanyang grade level, dapat may tutor na makapagturo sa kanya. So, hindi pwede po ito na talagang, unang-una, bawal po kung ikaw yung teacher, tapos estudyante mo yung magiging, ikaw ang tutor ng estudyante mo, maliwanag sa batas na yon. So may mga mekanismo po talaga, implementation na kailangan talagang ayusin. So ito po, medyo may konting gestation period yan kasi kailangan mabuo ng DepEd talaga yung tutor-mentor pool niya. And will it be one-on-one po kaya itong tutor na to? If makarating tayo sa one-on-one, that will be the best. That is the intention. Yan yung objective po ng ating batas na ito. Pero, again, if it will be through parang a short a class kung saan more than one ang nandoon, again, ang importante po ay mapagsama natin, kunyari, yung learners that are struggling in reading, kunyari, sa grade 2, sa grade 3, mapagsama natin dun sa grade level nila. So again, magkaroon ng interventions. Gusto natin, ang intention sana, it will come to that point na konti na lang mangangailangan ng tutor. So hopefully, umabot tayo at maging sapat yung number of tutors, so one-on-one. Pero again, habang wala pa tayo doon, it may be in small classes. That will depend na po, Nina, on the particular circumstance. Opo. Sa tingin nyo, kailan po kaya ma-implement itong tutoring program po na ito, na intervention natin? Realistically po, this will probably take the Department of Education siguro early next year.
Sa totoo, no, Nina, maraming interventions ang i-introduce ng Department of Education by early next year. At ito yung isa sa mga cornerstone po ito dahil this will happen during the academic calendar. But again, kung hindi nila paghahandaan ng mabuti, ay sayang, di ba sayang yung programa. And kung may disappointment yan, kahit gaano kaganda yung intensyon, kahit gaano kaganda yung batas, ay mawawalang gana rin po yung ating mga teachers, yung ating learners at mga magulang. So realistically speaking, kailangan bigyan ng oras po yung preparasyon nito ng Department of Education. So sa tingin ko po yung implementation niya will be about next year pa po. Okay. At you mentioned other programs and initiatives po. Ano po yung kinaiba ng ARAL program sa ibang initiatives pagdating po sa paghasa ng kaalaman ng ating learners, and how are we going to measure its effectiveness? Yes. To the first question, ano yung kaibahan niya? Ang ARAL Program Act po, the intervention happens during the academic calendar. Hindi na po maghihintay po ito ng pagkatapos po nung quarter o nung semester. It will happen during the academic calendar. Habang merong ibang subjects na tinuturo, mag-i-intervene the moment kaya na at kailangan mag-intervene, may intervention na pong gagawin agad-agad. So, ito po, immediate po. Ngayon, paano natin mami-measure? Sabi nga sa atin ng Department of Education, nagsimula na rin po sila itong calendar year at yung last academic calendar year, may mga assessment test po silang binibigay, and they can give test para makita po nila kung sa umpisa kung nasan yung bata, yung learner, at after the intervention or periodically kung may improvement o hindi, may progress o hindi. Para kung meron, then mag-proceed doon. Pero kung wala, then maybe yung intervention should be adjusted. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo, ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture. Thank you, sir. Thank you, Nina. Thank you sa lahat.